Scouts! Good morning, Scouts! Kumusta kayong lahat? Excited na ba kayo sa isang bagong adventure today? Kasi ako, super duper excited dahil may isa tayong essential gear na tatalakayin ngayong araw. Alam nyo ba kung ano ito? Ito ay walang iba kundi ang Silva Compass. Sa tingin ninyo, bakit mahalaga ang simpleng instrumentong ito sa isang scout? Ang Silva Compass ang nagsisilbing personal GPS mo. Ito ang magsasabi sa iyo kung nasaan ang north. At sa pamamagitan niyan, malalaman mo ang daan pauwi. Parang magic, di ba? Sa madaling salita, ang compass ang isa sa mga susi sa navigation at survival. But take note, kaya pa rin nating malaman ang daan at makasurvive kahit wala tayong compass. Pero sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo yung part na may compass. Siyempre, tayo ay Boy Scout. Dapat lagi tayong handa. Dapat isa ito sa mga lagi nasa go bags ninyo. Sir, ano po ang mga parte ng isang Silva Compass? Hayaan niyong ibigay ko sa inyo ang mga parte ng isang Silva Compass. Tignan nyo ang inyong mga Silva Compass kung meron. Kung wala naman ay manood kayong mabuti. Hindi lang ito basta isang compass na titignan mo at boom, nandun ka na sa lokasyon na gusto mong puntahan. Depende na lang kung taglay mo ang kapangyarihan ni Goku. Mayroon itong mga bahagi, gamit at hidden features na kailangan nating malaman. Unang-una, base plate o plaka, ang pinakakatawan ng ating compass. Direction of travel arrow o go arrow, ito ay ang arrow na nakaturo palabas sa base plate. Lens, ito ay paraan upang mapadali para sa inyo o sa mga malalabong mata na makapagbasa ng mapa. Di maiiwasan na may mga maliliit na sulat sa ating map. At para rin mas precise ang inyong pagsukat at pagbasa sa inyong compass. Isa pang gamit nito is sa fire making. Dial, ito ay ang bagay na naiikot nyo mula sa inyong compass. Ito ay bilog na merong degree mula 0 degrees to 360 degrees. Housing, ito ang pinag-iikutan ng dial na kung saan nakapaloob din ang 0 degrees to 360 degrees. At ang ating apat na pangunahing direksyon, ang north, south, east, and west. Magnetic needle o compass needle. Ito ay pula at puting araw na nasa loob ng ating dial. Take note na lagi nakatutok ang pulang araw sa ating magnetic north. Ito ay nagsisilbing north finder, kaya laging tandaan, red is north. Orienteering arrow. Ito ay ang mga araw o kung hindi naman araw, ay ang mga guhit sa loob ng dial natin. Ito ang magsisilbing bahay ni red o ang ating magnetic needle o yung kulay-pulang araw sa ating compass. Dito mo ilalagay ang north finder. Ito rin ay tinatawag na shed o bahay ni red. Simple lang, di ba? Ngayon, ang katanungan, paano natin gagamitin ang mga parts na yan? Paano nga ba gamitin ang isang Silva Compass? Halika at tuklasin natin. First step, halimbawa kayo ay may narinig sa radyo. Binigyan kayo ng coordinates na dito kayo pupunta. At ang setting natin is may kalamidad o dito yung safe na lugar para puntahan o pag-evacuatean. Sabihin nating 140 degrees ang binigay sa inyong coordinates. Pupunta naman tayo sa second step. Tingnan lamang ang inyong mga Silva Compass. Hawakan ito ng flat o patag sa inyong dibdib parang ganito. Iikot ang dial base sa kung anong degree ang ibinigay sa inyo. So 140 degrees yung binigay, kaya hanapin natin siya sa ating dial. So dito yung 140 degrees na binigay. Kapag nakita na natin ay tapat natin sa ating direction of travel arrow o ating go arrow. Kapag nakatapat na ay punta na tayo sa third step. Third step, iikot ang buong katawan. Tandaan, hindi ang compass ang iikot, kundi mismong katawan natin. Iikot ito hanggang sa ang ating magnetic needle ay pumasok mismo sa shed o bahay ng ating magnetic needle. I-make sure na natin na nakapasok talaga ang magnetic needle sa ating shed. So, pasok na natin. Ayan, medyo tatalikod ako sa inyo kasi dito ang daan papuntang 140 degrees. So, ayan, naipasok na natin. Kung kapag naipasok nyo na, ay pumunta na tayo sa ating last step, which is tumingin na tayo sa ating dadaanan at magsimula na tayo maglakad patungo sa direksyon ng go arrow. Take note na magtanda at kumuha tayo ng landmark para makarating sa inyong patutunguhan. So ganun po kung paano gamitin ang Silva Compass.
Para inyong mas maintindihan, magbibigay ako ng example. Ang ating example ay binigyan ka ng coordinate ni Scoutmaster. Nagulat ka, 3 coordinates ang binigay ni Scoutmaster. Pero huwag kang mag-alala kasi iisa-isahin natin yan. At sure ako, nakapag-apply natin ang mga natutunan ninyo at sinabi ko kanina ay makakapunta tayo sa tamang lokasyon. So isa-isahin natin. So yan, nagbigay si Scoutmaster ng ating mga coordinates. No? Ang unang coordinates ay 360 degrees at kailangan natin humakbang ng 4 na step. So kunin natin ang ating silba compass at hanapin natin ang 360 degrees. Itapat natin sa ating go arrow. So ayan, nakatapat na. Ngayon, iikot naman natin ang ating katawan hanggang sa ang ating magnetic needle o ang pulang arrow ay pumasok sa ating shed. Ikot na tayo. At ayan, kapag nakatapat na, ay gawin na natin ang step na binigay ng ating Scoutmaster. So, ang binigay sa atin is 4. Hakbang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. So ayun, nandito na tayo. So hanap tayo ng ating landmark at ito, nagbigay ang ating Scoutmaster ng isang Google o slide, no? Nagbigay talaga siya ng palatandaan. So mula dito sa ating nalalagyan ay pumunta na tayo sa second coordinate na binigay ng ating Scoutmaster. So ang second coordinate ay 70 degrees. So hanapin natin ang 70 degrees sa ating dial at itapat natin sa ating direction of go arrow. So ayan, nakatapat na. Ngayon naman, iikot natin ang ating katawan papunta o para makapasok ang magnetic needle o ang ating pulang arrow sa ating shed. Ikot na tayo. Ayan, nakatapat na. So ang step na binigay sa atin is 6 step. So umakbang na tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So hanap tayo ng landmark. Nandito na tayo sa lokasyon. At eto, nag-iwan ang ating Scoutmaster ng sombrero para sa atin, no? Ang init kasi. So yan, suot natin. Ayan, Scoutmaster, nakuha ko na po. Ngunit meron pang isa. So dito tayo sa location natin sa second coordinate na binigay ng ating Scoutmaster. At ayan, hanapin naman daw natin ang 350 degrees. So punta tayo sa ating dial at hanapin natin. Itapat natin ito sa ating go arrow. At ayan, nakatapat na. Iikot naman natin ang ating katawan at ipasok natin sa shed, no? Sa ating bahay o orienteering arrow. Yan, nakapasok na. At ang binigay sa ating step ay 5 step. So, umakbang na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, hanap tayo ng palatandaan sa paligid. At ito, nag-iwan ang ating Scoutmaster ng isa pang slide. So, ganon kung paano natin babasahin at kung paano tayo tutungo sa coordinates na binigay ng ating Scoutmaster. At ayun, napuntahan na natin ang mga lokasyon at coordinates na binigay ng ating Scoutmaster. Diba madali lang? At ayun, nagbigay pa nga si Scoutmaster ng mga palatandaan, no? Ng mga sorpresa para sa atin. Nagbigay pa siya ng mga palatandaan na nandun na tayo sa lokasyon o coordinates na binigay niya sa atin. So bilang munting pasasalamat sa mga scouts na nakaabot sa part ng video na ito, mag-comment kayo sa baba ng hashtag #AskSirErin at i-share ang video na ito. Pipili tayo kung kanino natin ibibigay ang mga slides na ito. Good luck! At ganon kung paano gamitin ang isang silba compass. Madali lang, di ba? Alam ko at nagtitiwala ako sa inyo na kaya niyo yan. Ngayon, dahil special kayo sa akin, hindi special child bibigyan ko kayo ng mga simpleng tips na kailangan nyong tandaan na kung saan ito ang magiging sikreto ninyo para maging isang master navigator. Red is north, red goes in the shed. Kapag nagsiset ka, laging ipasok ang pulang dulo ng karayom o arrow sa ating orienteering arrow at wag na wag itong palalabasin. Panatilihing flat o keep it level. Kapag ginagamit mo ang compass, siguraduhin na nakahiga ito at level o patag. Kasi kung hindi, sa ibang direksyon mapupunta ang arrow. Magkakamali at maliligaw ka. Mahirap na, mapunta ka pa sa maling tao.
Maling direksyon. Tignan ang dinadaanan, hindi ang kompas. Kapag naiset na ang direksyon, huwag titigan ang kompas. Dahil paano nalaman kung may mga bato o may mga delikadong bagay sa daanan, ikaw ay posible pang mapahamak. So ito, mahalaga ito. Iwasan ng magnet hunters. Ilayo ang sarili mo sa taong hindi ka naman gusto. Ilayo ang kompas sa mga metal, pocket knife, cellphone, belt buckle, at malalaking power lines. Nagpapalito ito sa ating magnetic needle o sa ating mismong kompas. Tandaan mga scouts, ang kompas ay hindi lang isang kagamitan. Ito ay isang kaibigan na laging handang magpakita sa inyo at magbigay ng tamang daan. Gamitin ito na may pag-iingat at respeto at hindi kayo maliligaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga Master Navigators. Palakpakan ninyo inyong mga sarili sa isa na namang bagong skills at knowledge na magagamit nyo for sure sa inyong scouting journey. Sana na-enjoy ninyo ang ating activity at one of the most essential gear review. Tandaan palagi na hindi ka kailanman maliligaw kung babaguhin at aayusin mo ang iyong pananaw. Huwag kalimutang i-share ang inyong natutunan o ang mismong video na ito sa inyong buddy, kapwa scouts, sa inyong troop, outfit, at circle. Ingat palagi, God bless, happy scouting!